Una ni Goblin na bakal. Pumasok sila sa silid. Ang pugo-tengang Goblin na nakahiga sa sahig ay nakatingala sa kisame. Hindi mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, isang mahinang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang dalagita ang lumapit sa kanya para subukang aluin siya. Tumayo mula sa sahig ang pugo-tengang Goblin. Ngunit agad ding nanlambot ang kanyang mga binti. Mabuti na lang at nasalo siya ng dambuhalang Goblin. Maingat siyang ay nalalayan nito sa paglakad. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pero ang totoo, medyo kakaiba ka. Isipin mo, hindi ka man lang marunong ng wika ng mga Goblin. Nang makita ang tila masayahing dambuhalang Goblin, hindi maiwasan ng pugo-tengang Goblin na makahinga ng maluwag. Mukhang may mabubuti at masasamang Goblin pa rin pala. Pagkatapos, napunta ang kanyang tingin sa babaeng katabi ng dambuhalang Goblin. Ano, kulang pa ba ang isa? Gusto mo rin ba ng isang ito? Natigilan ng ilang segundo ang pugo-tengang Goblin. Kaya inakala ng dambuhalang Goblin na ayaw niya. Ngunit laking gulat niya nang sa susunod na segundo, ang dambuhalang Goblin ay walang awang pinaslang ang babae. Nanlaki ang mga mata ng pugo-tengang Goblin nang makita ito. Puno ng takot at galit ang kanyang mga mata. Ngunit tila walang pakialam ang dambuhalang Goblin. At bamulong ito na may ekspresyon ng pagkasuklem. Nakakadiri talaga. Hindi ko maintindihan kung bakit dinadala ng ibang Goblin ang mga taong ito rito. Dapat sana pinapatay na lang silang lahat. Ang mga taong nagtatangkang sakupin ang teritoryo nating mga Goblin. Dapat patayin silang lahat. Tama ako, di ba? Habang nagsasalita, akmang ipapatong na ng dambuhalang Goblin ang kamay niya sa balikat ng pugo-tengang Goblin. At umungol ito sa galit. Ah, gusto mo pala. Bakit hindi mo sinabi agad? At tumalikod para pumasok sa sarili niyang silid. Sa kabilang banda, itinuro ng Goblin na si Iron Finger ang silid na may markang 01 at sinabi sa iyo, ito ang silid mo. Tumango ka at pumasok sa loob. Isang babaeng nakasuot ng mahabang damit ang nanginginig na nakatayo sa may pinto habang nakayuko. Palamig mo lang siyang tiningnan. Nang walang anumang pag-aalinlangan, diretso mong isinara ang pinto. Naiwang tulala si Vidona sa harap ng pinto. Ibig sabihin ba nito, makakatakas na siya? Sa isiping iyon, dahan-daang umalis si Vidona sa tapat ng pinto. At naglakad patungo sa pasukan ng lungga. Naging maswerte siya sa daan. Wala siyang nasalubong na Goblin. Pero sa sandaling iyon, isang nakakapangilabot na sigaw ang narinig mula sa dikalayuan. Iyon ang kasama niya. Isa rin siya sa mga babaeng kinuha ng mga mababang uri na Goblin. Dahan-dahan siyang sumilip, at pagkatapos ay tuluyan siyang natigilan. Sa loob ng silid, makikita ang ilang bangkay na dumanas ng matinding kalupitan. At ang tanging nabubuhay pa sa loob ay ang kanyang kaibigan, na kasalukuyang pinapalibutan at pinagsasamantalahan ng ilang Goblin. Sa mga sandaling iyon, tila may nakita ang kaibigan niya at nanlaki ang mga mata nito. Nakatitig ito ng husto sa direksyon ng pinto habang sumisigaw. Ngunit dahil may nakabusal sa kanyang bibig, hindi talaga siya makasigaw. Ngunit ang ingay na ito ay nakakuha rin ng atensyon ng mga Goblin. Nang makita ni Vidona ang tingin ng mga Goblin na papunta sa kanya, agad siyang tumakbo. Subalit, biglang may isang pares ng kamay na lumitaw mula sa kanyang likuran. Sinakaw siya sa leeg at binuhat sa isang iglap. Bagamat likas na medyo mailap ang mga Goblin, hindi ka naman tulad nila na nagpapadala sa pagnanasa. Matapos mong sadyang paalisin ang babaeng inatas ang magsilbi sa iyo, dahan-dahan mong iminulat ang iyong mga mata at nagsalita sa walang laman na silid. Lumabas ka na. Sa sumunod na segundo, nakangising lumabas si Chris mula sa isang sulok. Hahaha, mukhang wala talaga akong may tatago sa iyo, Master. Master, ang totoo niyan. Naparito ako para wasakin ang lugar na to. Hindi ko lang alam, Master, kung dito sa'yo ay mayroon bang mga bagay tulad ng intelligence map? Syempre, nako, napakabuti naman. Kung papayag kang tumulong, Master, handa akong ibigay sa'yo ang kalahati ng gantimpala sa misyon ko. Mula nang ipanganak ka, nasa loob ka na ng pugad ng mga Goblin. Sa dati mong buhay, isa ka lang assassin na laging isinasakripisyo ang buhay para sa iyong ina. Kaya wala kang kaalam-alam kung ano ang mission reward. Nakita niyang kumunat ang noo mo sa pagkalito. Ngunit inakala ni Chris na hindi ka kontento sa hatian. Paano kung 6 na po 4 na po? 6 na po sa'yo, 4 na po sa akin. 70-30, hindi ko na kayang taasan pa yan. 80-20, hindi na talaga pwedeng bumaba pa riyan. Sa sandaling ito, gusto nang maiyak ni Chris pero walang luhang lumalabas. Ang hindi niya alam, hindi mo naiintindihan ang mga sinasabi niya. Ibubuka mo pa lang sana ang iyong bibig. Nang inakala ni Chris na pumayag ka na, dali-dali niyang ibinahagi sa iyo ang kanyang misyon. Ang misyon ko ay makuha ang mapa ng lugar na ito. Kung magagawa pa nating malaman ang mga depensa at gwardya rito, at maimbestigahan ng maigi ang sitwasyon, mas maganda. Ang gantimpala sa misyon ay 1,000 gold coins, ha? Alam mo ba, 3 gold coins lang ay katumbas na ang isang buwang sahod ng isang ordinaryong tao. At siya, sa pagguhit lang ng mapa, makakatanggap na ng ganito kalaking gantimpala. Napakalaking kita talaga. Syempre, katumbas din nito ang hirap ng misyon. Alam ng lahat na ang mga Goblin ay isang grupo ng mga halimaw na mahilig sumugod ng sumugod. Pero wala kang kaalam-alam kung para saan ang 1,000 gold coins. Para sa'yo, mas mahalaga pa ang pagkain at mga sandata.
Nang maisip mo yun, napatingin ka sa singsing na nasa kamay ni Chris. Dahil nakakaramdam ka ng isang malabong misteryosong enerhiya mula sa singsing. Katulad ito ng misteryosong kapangyarihan sa loob ng katawan mo. Nang makita niya ang tingin mo, agad na hinawakan ni Chris ang singsing sa kanyang kamay. Hindi pwede ito. Napakahalaga nitong space ring. Kayang mag-imbak ng 3 metro kubikong mga bagay. Sa labas, nagkakahalaga ito ng libu-libong gintong barya. Tinitigan mo lang siya nang hindi nagsasalita. Ang titig mo pa lang ay nagbigay na ng matinding pressure kay Chris. Natatakot siyang baka kung anong gawin mo sa kanya kapag nagalit ka. Sa huli, walang nagawa si Chris kundi masuner ang tanggalin ang singsing at ibigay sa iyo. Kinuha mo ang singsing at pinagmasdan ito ng may pagtataka. Ang bagay na ito, kasabay ng mahika, ay kayang kumuha ng mga bagay sa isang iglap. Sa isang saglit, nasiyahan ka sa paglalaro nito. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Nagkatinginan kayo ni Chris. Agad niyang ginamit ang kanyang skill at nagtago. Xing Feng, tulog ka na ba? Hinigpitan mo ang hawak sa iyong punyal at binuksan ang pinto. Nakatayo sa labas ng pinto sina Goblin Tetsu at Victoria. Tinulak ni Goblin Tetsu si Victoria papunta sa harap. Tinulungan kitang hulihin pabalik ang alipin mo. Wala akong alipin. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Goblin Tetsu. Ibig sabihin, talagang pinalayas ang babaeng ito. Hindi ko inaasahan na mayroon ding goblin na hindi mahilig sa babae. Noong isasara mo na sana ang pinto para paalisin sila, direkta mo nang hinayla si Vidona papasok sa kwarto. May gustong sabihin si Goblin Tai. Pero napailing na lang siya at tumalikod para umalis. Si Vidona, na maswerteng naiwan, ito lalang nakatitig sa iyo. Hindi niya inaasahan na bigla kang magbabago ng isip. Nang makita niyang nakatitig ka pa rin sa kanya, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mga damit. Ito ang unang beses ko. Kaya sana, dahan-dahan lang. Sa mga sandaling iyon, naguguluhan ang itsura mo. Pinapasok mo lang siya dahil nabanggit niya kanina ang tungkol sa mga elf. Nagkataon na mukhang elf din ang nanay mo. Nang makitang damit panloob na lang ang natitira kay Vidona, hindi na napigilan ni Chris na magsalita mula sa kanyang pinagtataguan. Sa sandaling iyon, nakatakip ang mga mata ni Chris at nahihiya. Mabait niyang pinaalalahanan si Vidona. Sandali, kung mag-e-ensayo kayo, hintayin niyo man lang akong makaalis. Pagkatapos niyang magsalita, ginamit ni Chris ang kanyang stealth at biglang naglaho. At doon, dahan-dahan ka ring nagsalita. Ano yung sinabi mo kanina na nakatanggap ka ng misyon mula sa mga elf? Ang marinig ang sinabi mo, biglang naliwanagan si Vidona. Kaya pala ako pinaiwan ng master dahil dito siya interesado. Nagmamadali siyang nagsabi ng totoo. Ang dahilan kung bakit ako pumasok sa gubat na ito, ay dahil nakatanggap ako ng misyon mula sa isang grupo, na binubuo mismo ng mga elf. At ang misyon ay hanapin ng isang elf na nagngangalang Victoria. Sigurado ka bang iyan ang pangalan? Walang tigil sa pagtango si Vidona. Nang makita ito, bahagya mo lang siyang sinulyapan. Pwede kang manatili dito. Wala sigurong goblin na papasok dito. Pagkasabi mo niyan, umalis ka na sa kwarto. Iniisip mo kung hinahanap ba ng mga elf na iyon si Inay. Mga kasama ba sila ni Inay? Kung sasabihin ko kay Inay, siguradong matutuwa siya ng gusto. Kalalabas mo lang mula sa kuweba. Nang makasalubong mo ang mga nakasagupan ni Putol Tenga kaninang umaga, na mga mababang uring goblin. Ang leader nilang si Goblin Bo ang unang nagsalita nang makita ka. Ang aming marangal na panauhin. Gabi na, saan ka pupunta niyan? Si Goblin Bo ay nakangiting lumapit sa'yo. Akmang tatapikin ka niya sa balikat nang umiwas ka. Dahil dito, napakunot ang kanyang noo. Pakiramdam niya ay minamaliit mo siya. Agad na nanigas ang kanyang kamao. Pero pinigilan pa rin niya ang galit at inanyayahan ka. Saan ka pupunta? Plano naming manggaso sa labas. Gusto mong sumama? Pagaling kaya ako. Pagkatapos niyang magsalita, nagsimulang pumilipit ang anino sa ilalim ni Goblin Bo. Pagkatapos, bigla itong tumayo mula sa lupa. Mayabang niyang ipinakita ang bagong skill na nakuha niya. Oh, ano sa tingin mo? Itong anino ko, kayang magtago sa loob ng ibang mga anino. Ang hindi niya alam, ang pagyayabang niyang ito, ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Sinulyapan mo si Goblin Bo, at tiningnan din ang mga low-level na goblin sa likuran niya. Agad kang nakabuo ng pasya sa iyong isip. Sayang lang sa oras kung papatayin ko silang lahat, kaya hindi mo pinansin si Goblin Bo at naglakad ka lang palayo. Tinitigan ka ng masama ni Goblin Bo dahil binaliwala mo siya, pero sumunod pa rin siya sa'yo na parang sip-sip. Teka, bakit hindi na lang tayo magsama? Hindi mo ba alam na maraming adventurer sa labas ngayon? Hindi mo rin ito pinansin. Hinayaan mo lang ang mga goblin na sumunod sa tabi mo. Pwede pa silang gawing panangga. Habang naglalakad, daldal ng daldal si Goblin Bo, hanggang sa medyo nakalayo na kayo sa pugad ng mga goblin. Sa kanya inilabas ang tunay niyang kulay. Nang makita niyang tama na ang oras at lugar, sumenya si Goblin Bo sa mga goblin sa tabi niya. Nang makahanap ng tiyempo, sinabi niya, "Itong batang goblin na ito na nangaagaw ng ating mga babae. Ipakita natin sa kanya kung gaano tayo kalakas." Sa susunod na segundo, biglang sumugod ang mga goblin sa tabi mo. At dinambahan ka. Ang hindi nila alam, ang mga pailalim nilang kilos sa daan ay kanina mo pa napapansin. Sa isang iglap, pinabagsak mo ang goblin sa harap mo. At sumugod ka papunta kay Goblin Bo. Gulat na gulat si Goblin Bo. Hindi niya inaasahan na ganito kakalakas. Mukhang nagkamali siya ng kalkula. Pero mayroon pa siyang alas.
Gusto mo akong patayin? Masyado ka pang bata. Ang anino ni Goblin Boo na kanina pa nagtatago sa anino mo. Biglang lumitaw mula sa iyong likuran. Nakatutok na ang madilim na itak sa iyong leeg. Sa ganitong distansya, kahit na ang isang high-level na goblin sa growth stage ay imposibleng makaiwas. Pero sa sandaling pagbagsak ng itak, ang iyong katawan ay naging kulay tinta at para kang naging anino. Diretsyong tumagos sa itak, nagulat ng husto si Goblin Boo. Walang pag-aalinlangan. Agad siyang nagpatawag ng anino sa kanyang harapan para samalag. Pero huli na ang lahat. Sa iyong muling paglitaw, nalampasan mo na. Ang anino at nakarating sa harap ni Goblin Boo. Nakatutok ang punyal sa kanyang leeg. Ilang segundo ang lumipas, tumunog ang system. Binabati kita, napatay mo ang goblin. Nakuha mo ang skill na Shadow Clone at 1 puntos ng lakas. Kasabay ng pagbagsak ng ulo ni Goblin Boo. Sakalang natauhan ng ibang mga goblin. Pinatay mo pala si Goblin Boo. At sa isang iglap lang, sila pa ang may ganang magalit. Ikaw na goblin ka, napakasama mo. Sinaktan mo pa ang sarili mong kalahi. Kalmado lang ang iyong itsura. Nagsimula ang matinding sagupaan ng dalawang panig. Ginagamit nyo lang ang dami nyo para pilit na lumaban. Isang mamamana, si Arna. Nang makita kang tumatakas, agad kanyang hinabol. Nang makita mong siya lang mag-isang humahabol, sinadya mong bagalan ang takbo. Inakit mo siya papasok sa kasukalan ng gubat. Lumabas ka riyan. Hayaan mo na lang na patayin kita. Papatayin mo ako. Nagulat siya sa bigla mong paglitaw sa kanyang likuran. Bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Nakakapagsalita ng wika ng mga tao ang goblin na ito. Posible kayang isa siyang mataas na uri ng goblin. Pero wala siyang aura ng isang mataas na uri. O baka naman isa siyang espesyal na nilalang. Matapos mag-isip, nagpanggap si Arna na kalmado at sinagot ka. Siyempre, trabaho naming mga adventurer na pumatay ng mga halimaw. Hindi ka tumugon. Tinitigil mo lang siya ng mariin. Inilabutan siya sa titig mo at kusa siyang napatras. Pero hindi niya inaasahan ang bigla mong sasabihin. Mula sa iyong mga mata, wala akong makitang intensyong pumatay. Kaya hindi kita papatayin. Pagkasabi niyan, tumalikod ka na at umalis. Naiwan si Arna na tulala. Bumalik ka sa kuta ng mga goblin. Sa mga oras na iyon, karamihan sa mga adventurer at mababang uri ng goblin ay sugatan at nakahandusay na. Tanging isang mandirigma na lang na may hawak na malaking espada. Si Del at isang goblin ang nakatayo. Umatungal sa galit ang goblin. Kumislap ang kidlat sa palad nito. Ngunit bago pa man makasugod si Del at ang goblin, isang palaso ang humiwa sa hangin. At tumama mismo sa puso ng goblin. Gulat na gulat ang lahat. At sa iyong tainga, narinig mo na ang pamilyar na tunog ng system. Binabati kita sa pagpatay sa goblin. Nakuha mo ang skill ng goblin, atake ng kidlat. Aalis ka na sana at itatago na ang iyong pana. Nang biglang may sumigaw sa galit. Ayan, nahanap din kita. Kasunod nito, isang matalim na kutsilyo ang umadyo sa hangin. Tumalon mula sa puno at mabilis na lumipat ng pwesto. Pero agad kang nakaramdam ng isang malakas na hangarin na pumatay na nakatarget sa'yo. Nanlisik ang iyong mga mata at kumilos ka. At nakipagsagupaan sa paparating na anyo. Sa isang tama mo lang, tumalsik si Del. Malakas siyang bumangga sa isang malaking puno. Hindi siya makapaniwalang nakatingin sa'yo. Natuklasan niyang may kakaiba talaga sa iyo. Kahit na mayroon kang berdeng balat at tainga na kanilang palatandaan. Pero ang mukha mo ay kamukhang kamukha ng isang tao. Nang makita ang pambihirang lakas na ipinakita mo,